Greetings, future criminologists. Welcome to an exciting journey of learning and discovery. In today's video, we'll dive into criminology, crime detection and investigation with 10 essential questions and answers. Set 6A. To test your knowledge and enhance your understanding. Make sure to stay until the end, and don't forget to like, share, and subscribe for more criminology review content. Stay safe, keep learning, and may you always be blessed. This is Cesar Lombroso, dedicated to your success in criminology. Follow justice and justice alone, so that you may live and possess the land the Lord your God is giving you. Deuteronomy 16:20. Welcome to our comprehensive review session. In this video, we'll be tackling a series of multiple choice test questions to help you prepare effectively for your upcoming exam. Stay focused, take notes, and let's work through each question together to strengthen your understanding and boost your confidence. Let's begin our review. Directions: read each item carefully. Select the letter of the best answer from the choices given. The primary course of action in case of a fire. A. Pack up and flee. B. Run for your life. C. Call an ambulance. D. Raise the alarm. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Raise the alarm. Explanation of each choice. A. Pack up and flee. This is not the best course of action in case of a fire. Delaying your escape to gather belongings can put your life in serious danger. In a fire emergency, time is crucial, and your focus should be on alerting others and getting to safety. B. Run for your life. While the instinct to run may seem reasonable, this choice doesn't consider the need to alert others to the fire. Simply running without informing others or activating alarms could increase the risk to others who may not yet know about the fire. C. Call an ambulance. An ambulance is typically for medical emergencies. While calling for help is important if there are injuries, the first response in a fire should be to notify everyone, including fire services, not just medical personnel. D. Raise the alarm. This is the most appropriate response. Raising the alarm ensures that everyone is made aware of the fire and can evacuate the building quickly. It also activates emergency systems and prompts the fire department's response, helping to control the fire and minimize damage and injury. A. Mag-empake at tumakas. Hindi ito ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos kung sakaling magkaroon ng sunog. Ang pagkaantala sa iyong pagtakas upang mangolekta ng mga gamit ay maaaring maglagay ng iyong buhay sa malubhang panganib. Sa isang emergency sa sunog, ang oras ay mahalaga, at ang iyong pagtuon ay dapat sa pag-alerto sa iba at pagpunta sa kaligtasan. B. Tumakbo para sa iyong buhay. Bagamat mukhang makatwiran ng instinct na tumakbo, hindi isinasaalang-alang ng pagpipiliang ito ang pangangailangang alertuhan ang iba sa sunog. Ang simpleng pagtakbo ng hindi nagpapaalam sa iba o nag-a-activate ng mga alarma ay maaaring magpataas ng panganib sa iba na maaaring hindi pa nakakaalam tungkol sa sunog. C. Tumawag ng ambulansya. Ang ambulansya ay karaniwang para sa mga medikal na emerhensya. Habang ang pagtawag para sa tulong ay mahalaga kung may mga pinsala, ang unang pagtugon sa isang sunog ay dapat na ipaalam sa lahat, kabilang ang mga serbisyo ng bumbero, hindi lamang mga medikal na tauhan. D. Itaas ang alarma. Ito ang pinakaangkop na tugon. Ang pagtaas ng alarma ay nagsisiguro na ang lahat ay nababatid sa sunog at mabilis na makakaalis sa gusali. Ina-activate din ito ang mga sistemang pang-emerhensya at hinihimok ang pagtugon ng kagawaran ng bumbero na tumutulong na makontrol ang sunog at mabawasan ng pinsala at pinsala. The main product of the combustion of carbon. It is not poisonous but is an asphyxia which lowers the proportion of oxygen available for breathing. A. Carbon oxide. B. Carbon monoxide. C. Carbon vapor. D. Carbon dioxide. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2,
1. The correct answer is D. Carbon dioxide. Explanation of each choice. A carbon oxide, this is a general term that can refer to either carbon monoxide, CO, or carbon dioxide, CO. Since it's not a specific compound, it doesn't directly answer the question. B. Carbon monoxide, this is a poisonous gas, CO, produced by incomplete combustion of carbon-containing materials. It is highly toxic because it binds to hemoglobin in the blood, preventing oxygen from being transported in the body. This does not match the description in the question. C. Carbon paper, this is a material used for making copies of written or typed documents by placing it between two sheets of paper. It has no relevance to combustion or breathing. D. Carbon dioxide, this is a colorless, odorless gas, CO, produced by the complete combustion of carbon. It is not poisonous but can act as an asphyxiant by displacing oxygen in the air, reducing the amount of oxygen available for breathing. This matches the description in the question, making it the correct answer. Ang tamang sagot ay D. Carbon dioxide. Paliwanag ng bawat pagpipilian. A. Carbon oxide, ito ay isang pangkalahatang termino na maaaring tumukoy sa alinman sa carbon monoxide, CO, o carbon dioxide, CO. Dahil hindi ito isang partikular na tambalan, hindi nito direktang sinasagot ang tanong. B. Carbon monoxide, ito ay isang nakakalason na gas, CO, na ginawa ng hindi kumpletong pagkasunog ng mga materyales na naglalaman ng carbon. Ito ay lubhang nakakalason dahil ito ay nagbubuklod sa hemoglobin sa dugo na pumipigil sa pagdadala ng oxygen sa katawan. Hindi ito tumutugma sa paglalarawan sa tanong. C. Carbon paper, ito ay isang material na ginagamit para sa paggawa ng mga kopya ng nakasulat o na-type na mga dokumento sa pamamagitan ng paglalagay nito sa pagitan ng dalawang sheet ng papel. Wala itong kaugnayan sa pagkasunog o paghinga. D. Carbon dioxide, ito ay isang walang kulay, walang amoy na gas, CO, na ginawa ng kumpletong pagkasunog ng carbon. Ito ay hindi lason ngunit maaaring kumilos bilang isang asphyxiant sa pamamagitan ng pag-displace ng oxygen sa hangin, na binabawasan ang dami ng oxygen na magagamit para sa paghinga. Tumutugma ito sa paglalarawan sa tanong na ginagawa itong tamang sagot. A normal product of combustion, and is poisonous, especially when the air supply to the fire is restricted. A. Carbon oxide. B. Carbon monoxide. C. Carbon paper. D. Carbon dioxide. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Carbon monoxide. Here's an explanation of each choice. A. Carbon oxide, this term is general and could refer to any oxide of carbon, such as carbon monoxide, CO, or carbon dioxide, CO. It is not specific enough to answer the question. B. Carbon monoxide, this is the correct answer. Carbon monoxide, CO, is a poisonous gas produced during incomplete combustion, especially when there is a restricted air supply. It binds with hemoglobin in the blood, preventing oxygen from reaching cells, which can lead to serious health effects or death. C. Carbon paper, this is a material used for copying text or images onto another sheet. It is not related to combustion or toxicity, making it irrelevant to the question. D. Carbon dioxide, this is a normal byproduct of combustion, complete combustion, when oxygen is plentiful. While carbon dioxide, CO, can be dangerous in high concentrations, displacing oxygen in the air, it is not as immediately poisonous as carbon monoxide, especially under restricted air conditions. Therefore, carbon monoxide, B, is the toxic gas produced when combustion occurs with a limited oxygen supply. A. Carbon oxide, ang terminong ito ay pangkalahatan at maaaring tumukoy sa anumang oxide ng carbon, gaya ng carbon monoxide, CO, o carbon dioxide, CO. Ito ay hindi sapat na tiyak upang sagutin ang tanong. B. Carbon monoxide, ito ang tamang sagot. Ang carbon monoxide, CO, ay isang nakakalason na gas na nalilikha sa panahon ng hindi kumpletong pagkasunog, lalo na kapag may pinaghihigpitang supply ng hangin. Ito ay nagbubuklod sa hemoglobin sa dugo na pumipigil sa oxygen na maabot ang mga selula na maaaring humantong sa malubhang epekto sa kalusugan o kamatayan. C. Carbon paper, ito ay isang material na ginagamit para sa pagkopya ng teksto o mga imahe sa isa pang sheet.
Hindi ito nauugnay sa pagkasunog o toxicity, kaya hindi ito nauugnay sa tanong. Di-carbon dioxide, ito ay isang normal na byproduct ng combustion, kumpletong combustion, kapag ang oxygen ay sagana. Bagamat ang carbon dioxide, CO, ay maaaring mapanganib sa matataas na konsentrasyon, nagpapalipat ng oxygen sa hangin, hindi ito agad-agad na nakakalason gaya ng carbon monoxide, lalo na sa ilalim ng mga pinaghihigpitang kondisyon ng hangin. Sa makatuwid, ang carbon monoxide, B, ay ang nakakalason na gas na nalilikha kapag ang pagkasunog ay nangyayari na may limitadong supply ng oxygen. The fire-resisting property of structural elements and the behavior of a building material in a fire, it is used to predict how long it will resist the effect of a fire before it fails. A. Fire resistance. B. Fire duration. C. Fireproof. D. Fire strength. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Fire resistance. Explanation of each choice. A. Fire resistance. Fire resistance refers to the ability of a structural element or building material to withstand fire or provide protection from it for a certain period of time. It measures how long a material can resist the effects of fire before losing its integrity or failing. This property is essential in construction to ensure the safety of occupants and allow for evacuation during a fire. B. Fire duration. Fire duration refers to the length of time that a fire continues to burn. This term is typically used in reference to the overall length of a fire event but does not directly relate to the material's ability to withstand the fire. C. Fireproof. Fireproof describes a material or structure that is highly resistant to fire. However, the term is often misleading, as no material is entirely immune to the effects of fire. It suggests a higher level of resistance, but it does not specifically measure the length of time the material will resist fire. D. Fire strength. Fire strength is not a commonly used term in fire safety. It might imply the intensity or power of a fire but does not specifically refer to a material's or structure's ability to resist fire. A. Panlaban sa apoy. Ang paglaban sa sunog ay tumutukoy sa kakayahan ng isang istrukturang elemento o materyales sa gusali na makatiis sa apoy o magbigay ng proteksyon mula dito sa isang tiyak na tagal ng panahon. Sinusukat nito kung gaano katagal kayang labanan ng isang materyal ang mga epekto ng apoy bago mawala ang integridad nito o mabaygo. Ang ari-arian na ito ay mahalaga sa pagtatayo upang matiyak ang kaligtasan ng mga nakatira at payagan ng paglikas sa panahon ng sunog. B. Tagal ng sunog. Ang tagal ng apoy ay tumutukoy sa tagal ng panahon na patuloy na nasusunog ang isang apoy. Karaniwang ginagamit ang terminong ito bilang pagtukoy sa kabuoang haba ng kaganapan ng sunog ngunit hindi direktang nauugnay sa kakayahan ng materyal na makatiis sa apoy. C. Hindi masusunog. Inilalarawan ng hindi masusunog ang isang materyal o istruktura na lubos na lumalaban sa apoy. Gayunpaman, ang termino ay kadalasang nakakapanlinlang dahil walang materyal ang ganap na hindi naapektuhan ng mga epekto ng apoy. Nagmumungkahi ito ng mas mataas na antas ng paglaban, ngunit hindi nito partikular na sinusukat ang haba ng oras na lalabanan ng materyal ang apoy. D. Lakas ng apoy. Ang lakas ng sunog ay hindi karaniwang ginagamit na termino sa kaligtasan ng sunog. Maaaring ipahiwatig nito ang intensity o kapangyarihan ng apoy ngunit hindi partikular na tumutukoy sa kakayahan ng materyal o istruktura na lumaban sa apoy. A type of fire that is the result of the combustion of certain metals in finely divided forms, magnesium, potassium, zinc, etc. A. Class A. B. Class B. C. Class C. D. Class D. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. D. Class D. Explanation of each choice. A. Class A. Class A fires involve ordinary combustible materials like wood, paper, cloth, rubber, and some plastics. These materials ignite and burn easily, making Class A fires common in homes and businesses. B. Class B. Class B fires involve flammable liquids and gases such as gasoline, oil, propane, and alcohol. These fires require special extinguishing agents like foam or CO, as water can spread the flames.
C-Class C. Class C fires involve electrical equipment such as wiring, circuit breakers, appliances, and electronics. Using water on Class C fires can be dangerous because water conducts electricity, so extinguishing agents like CO or dry chemicals are used. D-Class D. Class D fires are caused by combustible metals like magnesium, potassium, sodium, and zinc. These metals can ignite under certain conditions and require specialized extinguishing agents, such as dry powders designed to isolate and smother the fire. In this case, the question describes a fire caused by metals like magnesium, which makes Class D the correct answer. A-Class A. Kasama sa mga sunog sa Class A ang mga ordinaryong nasusunog na materyales tulad ng kahoy, papel, tela, goma, at ilang plastic. Ang mga materyales na ito ay madaling mag-apoy at masunog, na ginagawang karaniwan ng mga sunog sa Class A sa mga tahanan at negosyo. B-Class B. Kasama sa mga sunog sa Class B ang mga nasusunog na likido at gas tulad ng gasolina, langis, propane, at alkohol. Ang mga apoy na ito ay nangangailangan ng mga espesyal na ahente ng pamatay tulad ng foam o CO, dahil ang tubig ay maaaring kumalat sa apoy. C-Class C. Kabilang sa mga sunog sa Class C ang mga dekoryenteng kagamitan tulad ng mga wiring, circuit breaker, appliances, at electronics. Ang paggamit ng tubig sa Class C na apoy ay maaaring mapanganib dahil ang tubig ay nagdadala ng kuryente, kaya ang mga ahenteng pamatay tulad ng CO o mga tuyong kemikal ay ginagamit. D-Class D. Ang mga sunog sa Class D ay sanhi ng mga nasusunog na metal tulad ng magnesium, potassium, sodium, at zinc. Ang mga metal na ito ay maaaring mag-apoy sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon at nangangailangan ng mga espesyal na ahente ng pamatay, tulad ng mga tuyong pulbos na idinisenyo upang ihiwalay at sugpuin ang apoy. Sa kasong ito, inilalarawan ng tanong ang isang sunog na dulot ng mga metal tulad ng magnesium, na ginagawang tamang sagot ang Class D. A type of fire which results from burning of wood, paper, textiles, and other carbonaceous materials. Extinguishment of this fire is by quenching and cooling. A-Class A. B-Class B. C-Class C. D-Class D. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A-Class A. Explanation of each choice. Class A fire. This type of fire involves materials that leave ash when burned, such as wood, paper, cloth, textiles, and other carbonaceous, carbon-containing, substances. These fires are extinguished by quenching and cooling, typically using water or foam, which removes the heat and cools the burning material. Class B fire. This type of fire involves flammable liquids like gasoline, oil, paint, and other petroleum-based products. Extinguishing a Class B fire typically requires smothering agents such as foam, carbon dioxide, or dry chemicals to cut off the oxygen supply. Class C fire. This type of fire involves electrical equipment such as wiring, circuit breakers, and appliances. The extinguishing agent must be non-conductive to avoid electrical shock. Common agents include carbon dioxide and dry chemical extinguishers. Class D fire. This type of fire involves combustible metals such as magnesium, aluminum, sodium, or potassium. These fires require specialized dry powder extinguishing agents that can absorb heat and smother the fire without reacting with the burning metal. In summary, Class A fires involve common combustible materials like wood and paper, which are extinguished by cooling, example, with water. Class A fire. Ang ganitong uri ng apoy ay kinabibilangan ng mga materyales na nag-iiwan ng abo kapag nasusunog, tulad ng kahoy, papel, tela, at iba pang carbonaceous na naglalaman ng carbon, ng mga sangkap. Ang mga apoy na ito ay pinapatay sa pamamagitan ng pagsusubo at paglamig, karaniwang gumagamit ng tubig o foam, na nag-aalis ng init at nagpapalamig sa nasusunog na materyal. Class B fire. Ang ganitong uri ng apoy ay nagsasangkot ng mga nasusunog na likido tulad ng gasolina, langis, pintura, at iba pang produktong nakabase sa petrolyo. Ang pag-apula ng isang Class B na apoy ay karaniwang nangangailangan ng mga ahente ng pamumulaklak tulad ng foam, carbon dioxide, o mga tuyong kemikal upang maputol ang supply ng oxygen. Sunog sa Class C. Ang ganitong uri ng sunog ay kinabibilangan ng mga dekoryenteng kagamitan tulad ng mga cable, circuit breaker, at mga kasangkapan.
Ang extinguishing agent ay dapat na non-conductive upang maiwasan ng electrical shock. Kasama sa mga karaniwang ahente ang carbon dioxide at mga dry chemical extinguisher. Class D fire, ang ganitong uri ng apoy ay kinabibilangan ng mga nasusunog na metal tulad ng magnesium, aluminum, sodium, o potassium. Ang mga apoy na ito ay nangangailangan ng mga espesyal na dry powder extinguishing agent na maaaring sumipsip ng init at mapapatay ang apoy nang hindi tumutugon sa nasusunog na metal. Sa buod, ang Class A na sunog ay kinabibilangan ng mga karaniwang nasusunog na materyales tulad ng kahoy at papel na naalis sa pamamagitan ng paglamig, halimbawa, gamit ang tubig. The following are components of fire except 1. A. Gas. B. Fuel. C. Oxygen. D. Heat. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Gas. Explanation of each choice. Fuel, this is a combustible material that burns when exposed to heat. It can be any material that reacts with oxygen to sustain a fire, such as wood, paper, or flammable liquids. Fuel is an essential component of fire. Oxygen. Oxygen is required for the combustion process. It supports the chemical reaction that allows fire to continue burning. Without sufficient oxygen, a fire cannot ignite or be sustained. Heat. Heat is necessary to ignite the fuel and start the combustion process. Once fire is burning, heat also helps to maintain the fire by keeping the fuel at a temperature where it continues to burn. Gas. Although gas can be a fuel for fire, e.g., propane, methane, not all gases are necessary for the formation of fire. Fire itself does not require gas as a universal component. Fire needs heat, oxygen, and fuel to ignite and sustain itself, but gas is just one type of fuel, not a basic component of fire. Thus, a gas is the correct answer because it is not an essential component of every fire. The basic elements of fire are heat, oxygen, and fuel. Fuel, ito ay isang nasusunog na materyal na nasusunog kapag nalantad sa init. Maaari itong maging anumang materyal na tumutugon sa oxygen upang mapanatili ang apoy tulad ng kahoy, papel, o mga likidong nasusunog. Ang gasolina ay isang mahalagang bahagi ng apoy. Oxygen, kinakailangan ng oxygen para sa proseso ng pagkasunog. Sinusuportahan nito ang reaksyong kemikal na nagpapahintulot sa apoy na magpatuloy sa pagsunog. Kung walang sapat na oxygen, ang apoy ay hindi maaaring mag-apoy o mapanatili. Init. Ang init ay kinakailangan upang mag-apoy ang gasolina at simulan ang proseso ng pagkasunog. Kapag ang apoy ay nagniningas, ang init ay nakakatulong din na mapanatili ang apoy sa pamamagitan ng pagpapanatili ng gasolina sa temperatura kung saan ito ay patuloy na nagniningas. Gas. Bagamat ang gas ay maaaring maging panggatong para sa apoy, propane, methane, hindi lahat ng gas ay kailangan para sa pagbuo ng apoy. Ang apoy mismo ay hindi nangangailangan ng gas bilang isang universal na bahagi. Ang apoy ay nangangailangan ng init, oxygen, at gasolina upang mag-apoy at mapanatili ang sarili nito, ngunit ang gas ay isang uri lamang ng gasolina, hindi isang pangunahing bahagi ng apoy. Kaya, ang A-gas ay ang tamang sagot dahil ito ay hindi isang mahalagang bahagi ng bawat apoy. Ang mga pangunahing elemento ng apoy ay init, oxygen, at gasolina. It is observed in structural fires and can be an indicator of the fire travel and point of origin. A. Charring. B. Alligatoring. C. V pattern. D. Pour pattern. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. V pattern. Explanation of each choice. A. Charring. Charring refers to the burning or blackening of materials, typically wood, as a result of fire. It is often used to indicate the level of heat exposure in a fire but does not directly show the fire's travel or point of origin. It may be present throughout a structure depending on how the fire spread but is not as reliable for identifying the fire's path. B. Alligatoring. Alligatoring refers to a burn pattern that resembles the scales of an alligator's skin seen on the surface of charred wood. This occurs due to intense heat exposure, but like charring, it is not typically used to track the fire's movement or identify the point of origin.
It can, however, provide clues about the fire's intensity. See V pattern. The V pattern is commonly seen in structural fires and is a critical indicator for fire investigators. The fire burns upward, forming a V-shaped pattern on vertical surfaces. The point where the V starts is often near the fire's point of origin, while the spread of the pattern can indicate the fire's travel. This makes it highly useful in fire investigation. D pour pattern. A pour pattern is usually associated with fires that have been intentionally set using accelerants. This pattern indicates the presence of a liquid accelerant that was poured onto a surface before ignition. While it can indicate a starting point in cases of arson, it is not a natural indicator of fire travel like the V pattern. In fire investigations, the V pattern is particularly valuable because it naturally points toward the fire's origin and can show how the fire spread through the structure. A charring. Ang charring ay tumutukoy sa pagkasunog o pag-itim ng mga materyales, karaniwang kahoy, bilang resulta ng apoy. Madalas itong ginagamit upang ipahiwatig ang antas ng pagkakalantad ng init sa isang apoy ngunit hindi direktang nagpapakita ng paglalakbay o punto ng pinagmulan ng apoy. Maaaring naruroon ito sa buong istruktura depende sa kung paano kumalat ang apoy ngunit hindi gaanong maaasahan para sa pagtukoy sa daanan ng apoy. B. Alligatoring. Ang alligatoring ay tumutukoy sa isang pattern ng paso na kahawig ng mga kaliskis ng balat ng isang alligator na nakikita sa ibabaw ng sunog na kahoy. Nangyayari ito dahil sa matinding pagkakalantad sa init, ngunit tulad ng sunog, hindi ito karaniwang ginagamit upang subaybayan ang paggalaw ng apoy o tukuyin ang pinanggalingan. Gayunpaman, maaari itong magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa tindi ng sunog. See V pattern. Ang V pattern ay karaniwang nakikita sa mga istrukturang sunog at isang kritikal na tagapagpahiwatig para sa mga investigador ng sunog. Ang apoy ay nasusunog paitaas na bumubuo ng hugis V na pattern sa mga patayong ibabaw. Ang punto kung saan nagsisimula ang V ay madalas na malapit sa pinanggalingan ng apoy, habang ang pagkalat ng pattern ay maaaring magpahiwatig ng paglalakbay ng apoy. Ginagawa nitong lubos sa kapaki-pakinabang sa pagsisiyasat ng sunog. D. Ibuhos pattern. Ang pattern ng pagbuhos ay karaniwang nauugnay sa mga apoy na sadyang itinakda gamit ang mga accelerant. Ang pattern na ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang likidong accelerant na ibinuhos sa isang ibabaw bago mag-apoy. Bagamat maaari itong magpahiwatig ng panimulang punto sa mga kaso ng panununog, hindi ito natural na tagapagpahiwatig ng paglalakbay sa sunog tulad ng V pattern. Sa mga pagsisiyasat sa sunog, ang V pattern ay partikular na mahalaga dahil natural itong tumuturo sa pinagmulan ng apoy at maaaring ipakita kung paano kumalat ang apoy sa istruktura. A pattern or network of fine, irregular lines in glass and wood. A. Crazing. B. Spalling. C. Light bulbs. D. Charring. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Crazing. Here's an explanation of each choice. A. Crazing. This refers to a pattern of fine, irregular lines or cracks that appear on the surface of materials like glass, ceramics, or wood. It occurs due to uneven heating or cooling, causing stress in the material. In glass, crazing is often seen as a spiderweb-like pattern. B. Spalling. This refers to the breaking, chipping, or splintering of a material, often caused by heat or mechanical stress. In a fire, spalling can occur in concrete or bricks when moisture inside heats up and expands, causing pieces to break off. See light bulbs. This option is irrelevant to the description. Light bulbs are a source of illumination, and while they can be affected by heat or fire, they don't develop a fine pattern of lines like described in the question. D. Charring. Charring is the burning of material that results in a blackened or carbonized surface, typically on wood or organic materials. It is not associated with a pattern of fine lines but rather with deep burns or blackened areas. Thus, crazing is the best fit for the description of a network of fine, irregular lines. A. Crazing. Ito ay tumutukoy sa isang pattern ng pino, hindi regular na mga linya o bitak na lumalabas sa ibabaw ng mga materyales tulad ng salamin, ceramika, o kahoy. Nangyayari ito dahil sa hindi pantay na pag-init o paglamig na nagiging sanhi ng stress sa material. Sa salamin, madalas na nakikita ang crazing bilang isang pattern na tulad ng spiderweb.
Spalling ito ay tumutukoy sa pagkabasag, pagkaputol, o pagkahiwa ng isang materyal, kadalasang sanhi ng init o mekanikal na stress. Sa isang sunog, ang spalling ay maaaring mangyari sa konkreto o mga break kapag ang kahalumigmigan sa loob ay uminit at lumalawak na nagiging sanhi ng pagkaputol ng mga piraso. Si mga bombilya ang pagpipiliang ito ay hindi nauugnay sa paglalarawan. Ang mga bombilya ay pinagmumulan ng pag-iilaw at bagamat maaari silang maapektuhan ng init o apoy, hindi sila nagkakaroon ng magandang pattern ng mga linya tulad ng inilalarawan sa tanong. Charring. Ang charring ay ang pagkasunog ng materyal na nagreresulta sa isang itim o carbonized na ibabaw, kadalasan sa kahoy o mga organikong materyales. Ito ay hindi nauugnay sa isang pattern ng mga pinong linya ngunit sa halip na may malalim na paso o itim na mga lugar. Kaya, ang tracing ang pinakaangkop para sa paglalarawan ng isang network ng mga pino at hindi regular na linya. A tool employed by an arsonist to delay the start of the fire and allow him to establish an alibi. A. Accelerants. B. Delaying tactic. C. Timing device. D. Stopper. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Timing device. Here's a breakdown of each choice. A. Accelerants. Explanation: accelerants are substances that promote the rapid spread of fire, like gasoline or lighter fluid. While they are used by arsonists to start a fire more quickly, they do not delay the fire's ignition. B. Delaying tactic. Explanation: this term generally refers to strategies used to postpone an event or action. While it could imply a method to buy time, it's not a specific tool or device used in arson. C. Timing device. Explanation: a timing device is a specific tool that can be set to ignite a fire after a predetermined delay. This allows the arsonist time to leave the scene and create an alibi, making it the correct choice. D. Stopper. Explanation: this term typically refers to something that blocks or seals an opening, like a cork. In the context of arson, it does not have a relevant meaning. In summary, C. Timing device is the most appropriate answer as it directly relates to the method used by an arsonist to delay the fire's ignition. A. Accelerants. Paliwanag: ang mga accelerant ay mga sangkap na nagsusulong ng mabilis na pagkalat ng apoy, tulad ng gasolina o lighter fluid. Habang ginagamit ang mga ito ng mga arsonista upang mas mabilis na magsimula ng apoy, hindi nila inaantala ang pag-aapoy ng apoy. B. Delaying taktika. Paliwanag: ang terminong ito ay karaniwang tumutukoy sa mga diskarte na ginagamit upang ipagpaliban ng isang kaganapan o aksyon. Bagamat maaari itong magpahiwatig ng isang paraan upang bumili ng oras, hindi ito isang partikular na tool o device na ginagamit sa panununog. C. Timing device. Paliwanag: ang timing device ay isang partikular na tool na maaaring itakda upang mag-apoy pagkatapos ng paunang natukoy na pagkaantala. Nagbibigay daan ito sa arsonist na umalis sa eksena at lumikha ng alibi, na ginagawa itong tamang pagpipilian. D. Stopper. Paliwanag: ang terminong ito ay karaniwang tumutukoy sa isang bagay na humaharang o nagtatakip ng siwang, tulad ng isang tapon. Sa konteksto ng arson, wala itong kaugnay na kahulugan. Sa buod, ang C. Timing device ay ang pinakaangkop na sagot dahil direktang nauugnay ito sa paraan na ginamit ng arsonist upang maantala ang pagsiklab ng apoy. I can do all things through Christ which strengthened me. Philippians 4:13. This verse emphasizes faith, perseverance, and reliance on God's strength in all aspects of life, including challenges in law, justice, and moral decision-making. It serves as a reminder that with Christ's guidance, we can overcome obstacles, pursue righteousness, and uphold justice with integrity. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. See you in the next video.